Movie recap Tagalog here. Isang maulan at mahangin na gabi, minamaneho ng ina ang kotse sakay ang anak sa kalsada. Hindi niya napansin ang babala ng landslide sa unahan. Natakot ang batang babae sa bilis ng pagmamaneho ng kanyang ina kaya sinabi niyang magbagal ito. Ngunit nagmamadali ang ina kaya pinakalma na lang ang anak. Sinabi niyang ayos lang ang lahat. Ngunit nang humarap ang ina para aliwin ang anak at muli siyang tumingin sa daan, napansin niya ang gumuhong mga bato sa harapan. Wala na siyang oras sa pagpreno. Bumangga ang sasakyan sa barrier sa gilid ng kalsada at bumaliktad ito sa ere. Nang dumating ang mga rescuer, natagpuan lamang nila ang inang walang malay. Kahit pa nila sinuyod ang buong paligid at mga puno, hindi nila natagpuan ang batang babae. Tanging sapatos lamang ang natagpuan sa may tabing ilog. Pinaghinalaan ng mga rescuer na nahulog ang bata sa ilog at inanod ng agos. Nang magising ang bata, napansin niyang nasa gitna siya ng kabundukan. Natakot siya at tinawag ang kanyang ina. Matapos malaman ng mga rescuer na nawawala siya, nawala rin ang kanyang alaala, nakalimutan niya ang kanyang pangalan, kung saan ang kanyang tahanan, at kung sino ang kanyang mga magulang. Nakalimutan niya ang lahat. Mas lalo pang nakakalungkot, pinaslang rin ang kanyang ama ng pinakamatalik nitong kaibigan. Samantala, ang kanyang ina ay naging kumatos at hindi na muling nagkamalay. Nang malaman ng kaibigan ng kanyang ama na nawalan ng alaala ang bata, plano nitong angkinin ang kumpanya ng ama. Inutusan ng lalaking ito ang driver ng ama ng bata na tanggalin ang kanyang pangalan sa talaan ng sambahayan at dalhin siya sa isang malayong kumbento upang magsimulang muli. Ngunit hindi kayang baliwalain ng driver ang kanyang konsensya. Bago siya tuluyang umalis, sinabi niya sa bata na huwag niyang kalilimutan ang kanyang pangalan. Siya si Yoon Jae-in, ang anak ng isang taikoon, na sanay namuhay ng masaya, ngunit ngayoy madalas inaapi sa kumbento. Pinagtatawanan pa siya bilang batang kaawa-awa, iniwan ng mga magulang. Ngunit sa paningin ni Jae-in, hindi siya kaawa-awa. Kung totoo mang iniwan siya, hindi sana sinabi ng kanyang ama ang kanyang tunay na pangalan. Naniniwala siyang may mabigat na dahilan ang kanyang ama. Kaya siya dinala sa kumbento. At naniniwala siyang darating ang araw na susunduin siya ng kanyang ama. Mabilis lumipas ang 17 taon. Hindi dumating ang kanyang ama para sunduin siya. Nang siya'y lumaki, nagsumikap si Jae-in at naging isang nurse sa ospital. Hindi niya akalaing magbabago ang kanyang kapalaran sa lugar na yon. Isang araw, aksidenteng nakita ni Jae-in ang isang gusgusing matandang lalaki na nahulog sa elevator. Agad niya itong dinala sa klinika para ipasuri sa doktor. Ngunit kahit anong isip ang gawin niya, hindi niya akalaing ang matandang ito ay isang Diyos ng bundok. Sa mga susunod na araw, magbabago ng lubos ang kanyang kapalaran. Nasuka pa ang doktor sa amoy ng bibig ng Diyos ng bundok na 3 taon nang hindi nagsisipilyo. Ngunit si Jae-in, kahit na ganoon, ay hindi nandiri, bagkus ay inaliw pa niya ang matanda at pinakiusapan itong ibuka ng malaki ang bibig. Ngunit nakita ni Jae-in ang matanda nang walang anumang pagkasuklam. Saglit siyang tiningnan ng Diyos ng bundok. Tila nahanap na niya ang tamang tao. Nang ma-discharge ang Diyos ng bundok mula sa ospital, dahil sa pag-aalala ni Jae-in na baka wala itong pambili ng gamot, binigay niya rito ang sariling pera. Sinabi pa niya na kung sakaling may natirang pera mula sa gamot, gamitin ito pambili ng pagkain. Hindi maintindihan ng Diyos ng bundok kung bakit siya ganoon kabait sa kanya, kaya tinanong niya kung naawa ba ito sa isang matandang gaya niya. Sagot ni Jae-in, hindi siya naawa, kundi nag-aalala lamang, kaya niya ginawa yon. Alam ng Diyos ng bundok na may mahalagang ginagawa si Jae-in, kaya't mahinahong ipinaalala niya na baka wala na itong oras para maawa pa sa kanya. Bigla namang naalala ni Jae-in na nang bumaba siya sa elevator kanina, ay hinahanap siya ng head nurse, kaya agad siyang nagpaalam at umalis. Pinagalitan siya ng head nurse dahil huli siya ng kalahating oras. Agad namang nagbigay ng paliwanag si Jae-in, may matandang lalaking aksidenteng nadapa sa elevator, kaya siya na late. Ngunit hindi naniwala ang head nurse sa kanyang paliwanag. Kumuha ito ng isang bunton ng mga dokumento at inutusan si Jae-in na tapusin ang mga iyon bago siya umuwi. Kaya't gabi na nang makauwi si Jae-in, malungkot siyang naupo sa isang bench sa lobby ng ospital. Sa sandaling iyon, muling lumitaw ang Diyos ng bundok. May dala pa itong yogurt para inumin nila ng magkasama. Nakita ng Diyos ng bundok na hindi masaya si Jae-in, kaya sinabi niyang ipahayag nito ang kahilingan ng kanyang puso. Bilang ganti sa kabutihan niya, tutuparin ng Diyos ang mga kahilingang iyon. Ngumiti lang si Jae-in ng banayad. Akala niya, nais lang siyang pasayahin ng matanda, kaya nakisama siyang magbiro at nagsabi ng 3 kahilingan na gusto niya. Una, sana'y muli niyang makita ang kanyang pamilya. Pangalawa, nais niyang maging isang mahusay na nurse. At pangatlo, ang makilala ang isang tapat na lalaki, magpakasal, at bumuo ng masayang pamilya. Tumango ang Diyos ng bundok, tila kontento sa kanyang mga sagot. Pagkatapos, inutusan siya nitong ibuka ang kanyang mga palad. Ibinigay nito sa kanya ang isang kwintas na may palawit na hugis susi. Nang makita ni Jae-in ang susi sa kanyang kamay, hindi niya napigilang maalala ang kanyang malungkot na kapalaran. Sabi ng Diyos ng bundok, simula ngayon, ang susi na ito ang tutupad sa kanyang 3 kahilingan. At magsisimula sila sa unang kahilingan, ang muling pagkikita nila ng kanyang pamilya. Sa sandaling iyon, dumating ang madre mula sa kumbento kung saan siya lumaki. Nagtaka ito kung bakit mag-isa si Jae-in sa 10 oras ng gabi sa ospital. Nang lumingon si Jae-in, laking gulat niya na wala na ang matanda. Parang nawala ito na parang bula. Sabi ng madre, pumanaw na ang abot ng kumbento. Bago ito bawian ng buhay, iniutos nitong ibigay ito kay Jae-in, isang liham mula sa kanyang ama na isinulat sa loob ng 17 taon. Tinitigan ni Jae-in ang keychain na hawak niya. Naalala niya ang sinabi ng matandang lalaki habang pinagmamasdan ang tambak ng mga liham na nagtuturo sa kanyang ama kung paano siya sulatan.
Hindi kailanman naniwala si Jae-in na magkakaroon ng magandang katapusan ang buhay, gaya ng sa mga kwento ng Encantada. Ngunit sa sandaling ito, naniwala na siya. Kaya kinabukasan, hinanap niya ang kanyang ama ayon sa address na nakasulat sa liham. Ayon sa address sa sulat, natagpuan rin niya ito. Nang makita niya ang noodle shop ng kanyang ama, pinatatag niya ang loob at hinikayat ang sarili na pumasok. Ngunit bago pa man niya mabuksan ang pinto, dumating ang isang grupo ng mga siga upang mangolekta ng bayad para sa proteksyon at itinulak siya palayo. Nang makita niyang inaapi ang kanyang ama, agad na tumakbo si Jae-in papasok at sinugod ang siga. Ngunit wala pang isang minuto, pinalayas siya ng mga siga. Aksidente siyang nadapa sa asawa ng lalaki na may dalang mga gulay para sa kanyang asawa. Sinermunan siya ng babae at sinabing wala siyang mata. Agad na tumayo si Jae-in at humingi ng paumanhin. Ngunit sa sandaling iyon, bigla siyang hinawakan ng siga. Nang makita ng babae na natapakan ang bagong biling gulay, nagalit ito at sinugod ang siga. Nagkaroon ng malaking gulo. Sa huli, silang lahat ay dinala sa istasyon ng pulisya. Nang marinig ng driver ang pangalan ng dalaga na si Yoon Jae-in, labis itong nagulat. Tinanong niya kung siya nga ba talaga si Jae-in. Napuno ng luha ang mga mata ni Jae-in habang tinitingnan ang lalaking mahinahong tinatawag siyang anak. Ang babaeng katabi niya ay walang kamalay-malay sa nangyayari. Tinitigan niya si Jae-in pagkatapos ay ang kanyang asawa. Hindi niya lubos maisip kung kailan nagkaroon ng anak ang kanyang asawa. Nawalan ng alaala si Jae-in kaya ang akala niya, ang pumatay sa kanyang tunay na ama ay siya niyang tunay na ama. Pakiramdam ni In-bae ay nagkasala siya at hindi karapat-dapat maging ama ni Jae-in kaya napagpasyahan niyang sabihin ang katotohanan. Ngunit biglang dumating ang asawa ni In-bae. Akala nito'y pinagtaksilan siya ni In-bae. Ang biglang paglabas ng isang anak na babae ay nagpagalit sa kanya. Naghagis siya ng mga bagay kay Jae-in at sinabi, ang pagdating mo ang gumulo sa buhay naming dalawa. Sinabihan niya si Jae-in na umalis agad. Pakiramdam ni Jae-in ay sapat na ang muling pagkikita nila ng kanyang ama, kaya nagpaalam siya agad at tumalikod upang umalis. Sa sandaling iyon, nasalubong ni In-bae si Yang Kwang na palabas ng ospital pauwi. Nagulat si Jae-in nang makilala ito. Si Yang Kwang ay ang pasyenteng inalagaan ni Jae-in. Ngunit habang nasa ospital pa, hindi nila nalaman na magkaibigan pala sila noong bata pa. Tinanong ni Yang Kwang si Jae-in kung bakit tinawag niyang ama ang kanyang ama. Doon lamang naunawaan ni Jae-in na sila ni Yang Kwang ay magkapatid sa ama. Naalala ni Yang Kwang ang panahon na nasa bingit siya ng kamatayan sa ospital. Si Jae-in ang nag-donate ng dugo para mailigtas siya. At ngayon, si Jae-in na ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Gusto na talaga niyang mabaliw. Tumakbo si Yang Kwang papunta sa kanyang ama upang sisihin ito sa pagtataksil sa kanyang ina. Ngayon, pareho nang nasasaktan ang kanyang ina at si Jae-in dahil sa kanyang ama. Nang makita niya ang walang magawang mukha ng kanyang amang punong-puno ng sakit at lungkot, sinabi ni Yang Kwang na si Jae-in ang tagapagligtas ng kanyang buhay. Noong nasa bingit siya ng kamatayan, si Jae-in, nakapareho niya ng blood type, ang nagligtas sa kanya sa tamang oras. Sa mga oras na yon, umalis si Jae-in mula sa bahay ni In-bae at umiiyak sa gitna ng malakas na ulan, puno ng sakit ang kanyang puso. Inilabas niya ang susi ng Diyos ng bundok. Pakiramdam niya ay mababasag na ang tanging hiling niyang muling mabuo ang kanilang pamilya. Ngunit bigla na lamang dumating si Yang Kwang upang sunduin siya pauwi. Samantala, nagtungo si In-bae sa puntod ng mga magulang ni Jae-in upang humingi ng tawad. Noong mga panahong iyon, aksidente niyang naiwan si Jae-in sa ampunan. Ngunit ngayon, siya na ang taong nagligtas sa buhay ng kanyang anak. Iniisip ni In-bae na panahon na upang ibalik kay Jae-in ang buhay na nararapat sa kanya bilang anak ng isang mayamang pamilya, kaya tinawagan niya si Jae-myung, ang taong sakim na sumakop sa kumpanya ng ama ni Jae-in. Sinabi ni In-bae sa kanya na bumalik na si Jae-in. Nais niyang tulungan si Jae-in na mabawi ang buhay na nararapat sa kanya. Ngunit papayag ba ang isang malupit na tulad ni Jae-myung na ibigay ang posisyon ng presidente sa iba? Kaya iniutos niya kay In-chol na patahimikin si In-bae. Naramdaman ni In-bae na malapit na ang kanyang katapusan, kaya tinawagan niya ang prosecutor na humawak sa kaso noon upang isiwalat ang buong katotohanan tungkol sa pagkamatay ng ama ni Jae-in. Ngunit sa sandaling iyon, naliligo ang prosecutor kaya hindi nito nasagot ang tawag. Kaya nagpadala siya ng text message upang ipaalam sa prosecutor na buhay pa si Jae-in. Ngunit bigla namang lumitaw ang tao ni Jae-myung. Hindi pa naipapadala ang mensahe, ngunit nakita ito ng mga tauhan. Pagkatapos maligo ng prosecutor, nakita niya ang maraming missed calls, kaya napagtanto niyang may masama nang nangyari. Tumawag agad siya pabalik kay In-bae, pero tinanggal na ni In-chol ang baterya ng telepono. Nagpumigla si In-bae upang makatakas sa mga tauhan, ngunit kahit anong takbo niya, hindi pa rin siya nakaligtas. Ito ang itinakda ng kapalaran na aksidente siya sa sasakyan. Ginamit niya ang huling lakas upang sabihan ang kanyang asawa na kailangang ibalik si Jae-in sa kanyang tunay na pagkatao. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang sinabi, tuluyan na siyang nawala. Ang nag-iisang taong nakakaalam sa tunay na pinagmulan ni Jae-in ay wala na. Dahil hindi nila matagpuan si Jae-in, nagitnit sa galit si Jae-myung. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang galit kay In-chol. Mukhang hindi sinabi ni In-chol kay Jae-myung ang kanyang nakita. Lumabas na si In-chol pala ay pamangkin ni Jae-myung. Mula nang mamatay ang kanyang ama, palagi siyang binabaliwala ni Jae-myung. Ngayon, mukhang hindi niya sinadya ang hindi pag-uulat sa kanyang tiyuhin dahil may sarili siyang layunin. Gusto niyang gamitin si Jae-in upang pabagsakin si Jae-myung. Sigurado akong hindi mo pa kailanman nakita ang ganitong klaseng kakaibang paraan ng panayam. Bawat taong dumating para sa panayam ay binigyan ng isang malaking bag kung gusto ng aplikante na bayaran ang buong taon. Kailangan nilang maglagay ng katumbas na bilang ng mga ladrilyo sa kanilang bag. Bawat isang ladrilyo ay katumbas ng 1,000,000 won.
Sabi ni Yang Do, kung maglalagay ka ng isang ladrilyo sa bag, ang taunang sweldo mo ay 1,000,000 won. Kung 10 ang inilagay mo, magiging 10,000,000 won ang sweldo mo sa loob ng isang taon. Kung 100 ladrilyo ang ilagay mo, kaya mo na raw itong kwentahin. Basta't kung ilang ladrilyo ang mailalagay mo sa iyong bag, iyon ang magiging sweldo mo sa buong taon. Kaya naman, lahat ng dumalo sa interview ay nakaramdam na parang baliw ang kumpanyang ito. Pero hindi nila inaasahan kung gaano sila magsisisi pagkatapos. May nagtanong kung pwedeng maglagay ng kahit gaano karami. Tumango si Yang Do. Ayon sa patakaran ni Yang Do, simula sa sandaling iyon, mayroon lamang 5 minuto. Sa oras ng pagsisimula, ang mga aplikante ay pila na sa isang labanan. Buong kasakiman nilang pinuno ang kanilang bag ng ladrilyo, natatakot na baka kulang ang kanilang mailagay. Hindi nagtagal, natapos ang oras. Napuno ng lahat ang kanilang mga bag ngunit may ilang hindi naging sakim. Si Jae-in ay kumuha lamang ng isang ladrilyo. Si Prinsipe In-woo, na isa ring anak mayaman, ay hindi man lang kumuha ng ladrilyo dahil ang kumpanyang ito ay orihinal na pag-aari ng kanyang ama. Pero ang matalik na kaibigan ni Jae-in na si Yang Kwang ay naglagay ng 35 ladrilyo sa kanyang bag. Sinabi ni Yang Do na pagkatapos nito, kailangang buhatin ng lahat ang kani-kanilang bag ng ladrilyo paakyat sa rooftop ng gusali, na may kabuang 33 palapag. Pagkarinig nito, lahat ay napanganga sa gulat. Pakiramdam nila ay mababaliw na sila. Ngunit mas lalo silang nagulat nang malamang hindi sila pwedeng gumamit ng elevator, hagdan lang ang maaari. Kung tatanggalin man nila ang ladrilyo mula sa bag o kung humingi ng tulong sa iba, agad silang madidisqualify. Tanging ang mga taong kaya dalhin ang kanilang sweldo gamit ang sarili nilang lakas paakyat sa rooftop ng kumpanya ang magkakaroon ng pagkakataong makuha ang kaukulang sweldo at makapasok sa one-on-one na panayam. May takdang oras, dapat ay makarating sila sa rooftop sa loob ng 10 minuto. Kapag hindi sila umabot sa oras, otomatiko pa rin silang matatanggal. Matapos sabihin yon, umakyat na si Yang Do sa rooftop. Nang makita ito ng mga aplikante, agad nilang pinulot ang kani-kanilang bag ng ladrilyo. Doon na nagsimula ang kanilang pagsisisi. May ilan na agad sumuko. Si In-woo ay may dalang walang lamang bag. Tumakbo si In-woo upang tuyain si Yang Kwang sa pagpuno niya ng ladrilyo sa kanyang bag-an niya. Hindi ka pa nga nagsisimula, tanggal ka na agad. Pinayuhan pa niya si Yang Kwang na sumuko na lang at umuwi. Tiningnan ni Jae-in si Yang Kwang na nakayuko sa pagkadismaya. Kaya't agad siyang tumakbo upang palakasin ang loob nito. Alam niya, hindi ganun si Yang Kwang, hindi ito basta sumusuko. Kailangan niyang patunayan ang sarili. Tumango si Yang Kwang. Ang kapalaran ko, anya, ay ako ang may hawak, hindi ang Diyos. Kaya pinilit niyang buhatin ang bag na puno ng mga ladrilyo paakyat sa rooftop. Ngunit nang malapit na siyang makarating, dumating si In-woo at tinaas ang isang kamay para itulak si Yang Kwang pababa sa hagdan. Nahulog si Yang Kwang sa hagdan at nawalan ng malay, habang si Jae-in ay maingat na umakyat papuntang ika-33 palapag. Pagkatapos ay dumating din si In-woo. Sa mga oras na ito, kakaunti na lang ang natitirang oras. Hindi nakita ni Yang Do si Yang Kwang na matagal na niyang hinihintay. Bago makarating sa lugar, nag-aalala niyang inalis ang kanyang sunglasses. Sa oras ding iyon, unti-unting nagkamalay si Yang Kwang. Ngunit 1 minuto na lamang ang natitira. Nag-aalala si Jae-in na baka may masamang mangyari sa kanya. Kung hindi lang dahil sa kanyang ugali, matagal na sana siyang nakarating doon. Kaya mas minabuti niyang maalis sa paligsahan at bumaba para hanapin siya. Paubos na ang oras. Sa simula ng countdown, sa gitna ng panganib, binuhat muli ni Yang Kwang ang bag ng mga ladrilyo at muling umakyat. Nang makita ni In-woo si Yang Kwang, nagsimula siyang kabahan. Natakot si In-woo na baka gantihan siya ni Yang Kwang. Ngunit hindi siya binigo ni Yang Kwang. Mabilis siyang sumugod at sinuntok sa mukha si In-woo, dahilan para ito ay bumagsak sa sahig. Ang tagpong ito ay nakita mismo ng ama ni In-woo sa pamamagitan ng kamera. Nagalit ang chairman na Taekwon nang makita ang anak niyang binugbog. Hindi niya palalagpasin si Yang Kwang. Isang babae ang nakatagpo ng lalaking nasa kritikal na kondisyon. Agad siyang dinala ng tapat na babae sa ospital. Hindi niya inakala na magbabago ng malaki ang kanyang kapalaran. Pagkagising ng lalaki, tinanong niya kung bakit siya iniligtas. Sumagot ang babae na masyado siyang sugatan, kaya hindi niya kayang iwanan ito. Tinitigan ng lalaki ang mabait na babaeng nasa harapan niya at napaisip ng malalim. Kinabukasan, habang nagtatrabaho si Jae-in bilang part-timer sa isang restaurant, dumating ang lalaki para hanapin siya. Aksidenteng natapunan ni Jae-in ng Diyos ang isang customer. Mabilis siyang humingi ng tawad. Ngunit nagalit ang customer at pinagsabihan si Jae-in na tila wala itong mata. Pati ang bayad para sa damit ay pilit na ipinapabayad sa kanya. Habang hindi niya alam ang gagawin, dumating ang lalaki at iniabot ang isang tsekeng may malaking halaga sa customer. Nang makita ng customer ang malaking pera, agad niya itong isinilid sa kanyang dibdib at mabilis na umalis. Dumating ang lalaki upang suklian si Jae-in sa pagligtas ng kanyang buhay kahapon. Sinabi ni Jae-in na isa lamang itong maliit na bagay. Kahit sino pa man ito, gagawin din niya ang pareho. Hindi niya kailangan ng kapalit, maghihintay na lang siya hanggang makapag-ipon para mabayaran ang damit. Napag-alaman ng lalaking nag-imbestiga na dati palang profesional na nurse si Jae-in. Dahil sa isang espesyal na dahilan, kinailangan niyang huminto sa trabaho. Kaya tinanong siya kung nais niyang lumipat sa mas mataas ang sahod, ang pag-aalaga sa isang may sakit. Ngunit ayaw ni Jae-in maging pribadong nurse, kaya tinanggihan niya ang alok. Ngunit nang paalis na siya, sinabi ng lalaki na kung magtatrabaho siya ng 2 buwan, ang sahod ay 10 milyong won. At kung magaling ang kanyang performance, magdadagdag siya ng 10% pagkatapos ng 2 buwan. Pagkarinig nito, labis ang pagkagulat ni Jae-in at hindi siya makapaniwala. Hindi na siya nag-isip pa at agad pumayat. Ngunit hindi niya alam na ang taong aalagaan niya ay anak ng taong pumatay sa kanyang tunay na ama, ang anak ng isang mayamang tycoon.
Si In-woo ay dumaranas ng depresyon at mga seizure bunga ng mga karanasang naranasan niya noong bata pa siya. Ang taong pinakakinatatakutan ni In-woo ay ang kanyang ama, ang Taekwon. Sa tuwing nakikita niya ito, bumabalik ang kanyang karamdaman. Kinabukasan, pumasok na si Jae-in sa trabaho. Ngunit pagpasok niya sa bahay, mariing itinanggi ni In-woo na siya ay may sakit. Nahumaling siya sa maliwanag na ngiti ni Jae-in. Sinabi niyang 10 nurse na ang napaalis niya. At kung hindi agad umalis si Jae-in, gagawa siya ng ibang bagay dito. Pero dahil gusto niyang kumita para matulungan ang kanyang pamilya, ayaw ni Jae-in na sayangin ang pagkakataong ito. Kaya pinilit niyang maging matiisin habang nagpapaliwanag kung bakit siya naroon. Bigla siyang hinalikan ni In-woo sa labi. Nagpumigla si Jae-in, ngunit kulang ang lakas niya para makawala sa kamay ni In-woo. Sa unang pagkakataon bilang pribadong nurse ng anak ng may-ari ng kumpanya, pinuwersa siya ni In-woo at itinulak pahiga sa sofa. Ginawa niya ang lahat para makawala ngunit hindi siya nakatakas. Nang malapit na sanang mangyari ang hindi kanais-nais, sinimulan ni Jae-in ang paglaban. Sinabi niyang hindi magaan ang kalagayan ni In-woo. Ang sakit ay tila umabot na sa kanyang kaibuturan. Labis itong ikinagalit ni In-woo. Sa gitna ng tensyon nilang dalawa, biglang tumawag ang ama ni In-woo, ang taong pinakakinatatakutan niya. Kahit tawag lamang mula sa kanyang ama, ay sapat na para bumalik ang kanyang sakit. Iniutos ng ama niya na pumunta siya sa kumpanya para sa isang interview. Pagkatapos noon, binabaan siya ng telepono. Pinanood ni Jae-in si In-woo habang muling nagkakaroon ng atake at nagsimulang mag-alala. Hindi inakala ni Jae-in na ganoon na pala kaseryoso ang sakit ni In-woo. Nang sinubukan niya itong aluin, bigla namang tumakbo si In-woo palayo sa takot. Nagtago ito sa banyo at nagkulong. Patuloy sa panginginig ang katawan niya kahit binuhusan na siya ng malamig na tubig ng matagal. Nang medyo kumalma na siya, inisip ni In-woo na natakot si Jae-in at tuluyan na siyang iniwan. Ngunit sa hindi inaasahang sandali, bumalik si Jae-in dala ang agahan, at mahinahon niyang sinabi kay In-woo na ang kanyang karamdaman ay parang digmaan. Hindi ito isang bagay na hindi kayang pagalingin. Hindi inakala ni In-woo na kahit alam na ni Jae-in ang kanyang sakit, ay hindi siya nito iiwan. Sa halip, handa pa itong manatili at may tiwalang magagaling siya. Napakabanayad ni Jae-in. Si In-woo ay nakaramdam ng isang damdaming hindi niya maipaliwanag. Pagkatapos ay inabot niya ang isang file at ibinigay ito kay Jae-in. Lumabas na pinilit ng ama ni In-woo na magtrabaho siya sa kanilang kumpanya. Gusto rin ng ama niya na si Jae-in ay magtrabaho roon upang alagaan siya. Di nagtagal, dumating ang araw ng interview. Hindi inaasahan ni Jae-in na sasali rin si Yang Kwang. Pagkatapos ng 17 taon, muling pinagtagpo ng tadhana ang tatlo sa kanila, ngunit hindi sila nagkakilanlan. Lumalabas na si Jae-in pala ang kaibigang kababata nila, at ang kumpanyang pinag-applyan nila ay pag-aari ng ama ni Jae-in. Pagkatapos ng kakaibang interview, 11 na lang ang natira. Sa kabutihang palad, pumasa silang tatlo. Nang ihinatid ni In-woo si Jae-in, ipinagmayabang niya ang kanyang galing sa pagmamaneho sa harap nito. Nang inig sa takot si Jae-in at hindi niya alam ang gagawin. Pagbaba ng sasakyan, naupo siya sa lupa at tulala. Hindi maunawaan ni In-woo kung bakit ganoon ang reaksyon niya. Ipinaliwanag ni Jae-in na noong bata pa siya, nasangkot siya sa isang aksidente sa sasakyan. Kahit wala na siyang maalala, nananatili pa rin ang takot sa loob niya. Biglang naalala ni In-woo na 17 taon na ang nakalilipas, napanood niya sa TV ang balita tungkol sa isang buong pamilya na nasangkot sa aksidente, ang pamilya ni Jae-in na gusto niya noon. Tinanong niya ang kanyang ama kung totoo bang namatay si Jae-in sa aksidente. Sagot ng kanyang ama, hindi ko alam. Naniwala siya noon, ngunit hindi niya inakalang niloko lang siya ng ama upang makuha ang kumpanya ng ama ni Jae-in. Pinatay ng kanyang ama ang mga magulang ni Jae-in at pagkatapos ay dinala si Jae-in na nawalan ng alaala sa isang malayong ampunan. Ngayon, pinaghihinalaan ni In-woo na ang pribadong nurse na si Jae-in ay siya ring batang Jae-in na gusto niya noon. Kaya tinawagan niya si In-chol at sinabing, ipadala mo sa akin ang resume ni Jae-in. Nakasulat sa resume na 17 taon na ang nakalilipas mula nang dalhin siya sa ampunan. Sa wakas, nalaman ni In-woo na ang nurse na hinanap ni Seo In-chol para sa kanya ay si Jae-in, ang batang minahal niya noon. Kinagabihan, nag-isip si In-woo kung malalaman ng kanyang ama na bumalik si Jae-in, siguradong hindi niya ito palalagpasin. Sa mga oras din iyon, bigla siyang pinuntahan ng kanyang ama kasama si Seo In-chol, dahilan para matakot siya ng husto. At sa parehong oras, paparating din si Jae-in. Lumabas na pinuri siya ng kanyang ama dahil sa ginawa niyang pagtulak kay In-bae. Bumaba kasi si Yang Kwang mula sa hagdanan matapos ang interview. Sabi ng kanyang ama, kung gusto niyang magmana ng kumpanya, kailangan niyang maging malupit at walang puso. Matapos ang ilang maikling salita, paalis na sana ang chairman nang biglang dumating si Jae-in. Biglang naging tensyonado ang paligid. Hindi alam ni Jae-in na siya ay anak ng isang Taekwon. Sinabihan niya ang chairman na sana sa susunod ay maging mas maunawain ito sa kanyang anak. Hindi inakala ng chairman na ang personal nurse ng anak niya ay maglalakas loob na kausapin siya ng ganoon. Tinanong niya kung ano ang pangalan niya. Si In-woo na nakatayo sa tabi ay lubos na kabado. Natakot siya na baka makilala ng kanyang ama ang tunay na pagkatao ni Jae-in. Habang sumasagot si Jae-in, biglang sumingit si Seo In-chol at binago ang usapan. Sinabi niya sa chairman na tawagin na lang si Jae-in bilang misyon. Tiningnan ni Seo In-chol si Jae-in at sinenyasan siyang huwag magsalita. Kahit hindi niya alam kung bakit, sumunod si Jae-in. Sa wakas, nakahinga ng maluwag si In-woo na nakatayo sa tabi niya, salamat sa dalawa. Hindi na diskubre ng presidente ang tunay niyang pagkatao. Pinagsabihan lang siya nito ng isang beses bago umalis. Galit na galit si In-woo at sinabon si Jae-in, sinabing huwag na huwag siyang magbibigay ng suhestyon sa kanyang ama sa hinaharap. Kung hindi, huwag na siyang umasa na manatili pa bilang personal nurse ni In-woo. Pagkatapos nito, galit na pumunta si In-woo kay Seo In-chol.
Tinanong niya kung bakit, kahit alam nito ang tunay na pagkatao ni Jae-in, ay ipinakilala pa rin ito bilang personal nurse niya. Wala nang nagawa si Seo In-chol kundi ang sabihin ang totoo, na noong araw na nahuli ni Jae-myung si Jae-in, sinabihan nito si In-woo tungkol dito. Matapos siyang masugatan para kay In-woo, nakatanggap siya ng tawag na nahuli na si Jae-in. Pero nang makarating siya, nakatakas na si Jae-in mula sa mga tauhan ng ama. Nagkataong nagkasalubong sila ni Seo In-chol at dahil sa labis na pagdurugo, nawalan ito ng malay. Sa kabutihang palad, dinala siya agad ni Jae-in sa ospital. Dahil sa kabutihang loob na yon, hindi niya kayang sabihin sa ama ni In-woo na nakita na niya si Jae-in. Ilang ulit na rin siyang iniligtas ni Jae-in, kaya hindi niya makayang ipahamak ito. Kaya ang tanging nagawa niya ay ibigay si Jae-in kay In-woo. At anuman ang kahinatnan niya, si In-woo na ang bahalang magpasya. Sa harap ng babaeng gusto niya mula pagkabata, ano nga ba ang gagawin ni In-woo? Ang proseso ng interview ng kumpanyang ito ay tunay na kakaiba. Si Yang Do ay naghanda ng 11 iba't ibang malalaki at maliliit na mahiwagang kahon para sa 11 aplikanteng nakapasa sa unang round. Pipili sila ng tig-isang kahon. Dahil sa aral sa unang round, kung ilang bricks ang nilagay mo sa bag ay siyang magiging sahod mo, may isa sa kanila na nagpaalala, huwag maging sakim. Dapat ang piliin nila ay ang maliit na kahon. Kung hindi, baka tulad din ng nangyari sa first round, lahat ng sumobra sa bricks ay natanggal. Totoo nga, matapos marinig ito, nag-uunahan ang ilan sa pagpili ng maliliit na kahon. Pero nang turn na ni Yang Kwang, pinili niya ang pinakamalaking kahon. Ang natitirang 2 kahon na pantay ang laki ay napunta kina Jae-in at In-woo. Pinabuksan ng tagapanayam ang mga kahon. Ang laman ng kahon ni Yang Kwang ay isang down jacket, samantalang ang kay In-woo at Jae-in ay parehong rubber shoes. Ang natitirang mga maliliit na kahon ay puro maliliit na gamit na mahirap ibenta. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Yang Do na lahat ng produktong ito ay bagong labas ng kumpanya. Ang bawat isa ay kailangang ibenta ang mga hawak nilang produkto sa ama ni In-woo na nakatayo sa likod. Tanging ang unang 4 na makakabenta ng kanilang item ang papayagang buksan ang safe na may pangalan nila. Sa loob ng safe ay ang huling misyon na kailangan nilang tapusin. Sa puntong ito, nagsimulang magreklamo ang isang aplikante na nakakuha ng maliit na kahon, sinabing pinili pa niya ang tama, ngunit siya pa ang nalugi. Nagalit si Yang Do at sinabing sila rin ang pumili ng mga kahong iyan. Ngayon, 5 araw na lang ang natitirang oras nila. Ang 4 na taong makakabenta ng kanilang produkto sa pinakamabilis na panahon ay siyang papayagang magbukas ng safe. Sinabihan sila na kumilos agad. Nang umalis si Yang Kwang dala ang produkto, bigla siyang nakasalubong ng chairman ng kumpanya, ang mayamang tycoon. Isang tingin pa lang, agad siyang nakilala ng chairman. Lumabas na sa unang round ng interview, nakita ng chairman sa surveillance camera na sinuntok ni Yang Kwang ang kanyang anak, kaya siya ay nagalit at agad na pinuntahan si Yang Do, inutusan niyang tanggalin si Yang Kwang sa kompetisyon. Ngunit sinabi ni Yang Do na hindi lumabag si Yang Kwang sa anumang patakaran sa unang round, kaya bilang patas na hurado, hindi niya ito maaaring tanggalin. Kung aalisin si Yang Kwang dahil lamang sa personal na galit ng chairman, mawawala ang pagiging patas ng interview. Dahil dito, wala nang nagawa ang chairman kundi pahirapan si Yang Kwang. Sinabi niya na kung magagawa ni Yang Kwang na ibenta sa kanya ang produkto, kalilimutan niya ang nangyari at tatanggapin siya sa kumpanya. Bago pa man makasagot si Yang Do, agad pumayag si Yang Kwang. Hindi niya inaasahan na sarili niyang hukay pala ang kanyang pinasok. Simula noon, kahit saan magpakita ang chairman, palaging sumusulpot si Yang Kwang upang ialok ang produkto. Ngunit palagi siyang pinalalayas at pinapakita ang malamig ang pakikitungo. Kahit sa oras ng pagpupulong ng chairman, sinamantala ni Yang Kwang ang pagkakataon at biglang lumitaw mula sa ilalim ng mesa. Wala nang magawa ang chairman kundi pagbigyan siya. Sinabi ng chairman na may isang party na gaganapin. Kung mapapatawa siya ni Yang Kwang ng malakas sa party na yon, bibilhin niya ang produkto na hawak nito. Magkasama silang pumunta sa party. Tumayo lang si Yang Kwang sa isang tabi, tulala. Lumabas na ang party pala ay reunion ng dati niyang baseball team. Doon nabasag ang pangarap niya na maging hari ng baseball. Dahil dito, nawalan siya ng gana at hindi na niya kayang aliwin ang chairman. Umalis siyang wasak ang puso. Ngunit sa mga sandaling iyon, tinawag siya pabalik ng chairman. Gusto ng chairman na magpatawa siya na parang isang clone para lang siya matawa. Naalala ni Yang Kwang ang mga sinabi ng kanyang yumaong ama, kailangang matutong magtiis sa lahat ng bagay. At dahil sa hirap ng buhay ng kanyang ina, pinilit niyang gampanan ang papel ng isang clone. Nagpakawala siya ng enerhiya sa entablado, at pinatawa ang lahat ng miyembro ng team. Ngunit ang chairman, ni isang ngiti, wala. Pagkatapos ng pagtatanghal, galit na galit si Yang Kwang at hindi matanggap ang nangyari. Pakiramdam niya ay parang isang tanga siyang nilalaro ng chairman. Ngunit walang sinuman ang tunay na makakaunawa sa bigat ng responsibilidad ng isang taong nagpapasan ng pamilya. Mabilis na dumating ang huling araw ng interview. Wala pa ring nakabenta ng produkto. Hanggang sa huling minuto, inudyukan pa rin sila ni Yang Do. Lahat ay may pag-asa pa. Si Yang Kwang, na kailanmay hindi sumusuko, tumakbo patungo sa event ng chairman para sa bagong produkto. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya sumusunod sa kagustuhan ng chairman, sa halip, sinimulan na niya itong insultuhin. Sabi ni Yang Kwang, hindi lang niya pinaparusahan ang matandang kabayo, kundi pati na rin ang kabayong nagsisikap magtrabaho. Sinabi niyang hindi malinaw sa chairman ang kanyang posisyon. Pinoprotektahan niya ang sarili niyang mga kabayo, ngunit masyado siyang mahigpit sa iba. Buong kumpiyansang sinabi ni Yang Kwang sa chairman na gagamitin niya ang kanyang talino upang manalo. Kahit gaano pa ito kalambot, mananalo ito ng matibay. Napahiya ang chairman at agad na inutusan ang kanyang mga tauhan na hilahin palabas si Yang Kwang. Pinagtawanan ni Yang Kwang ang chairman at tinawag siyang duwag. Tumawa siya ng malakas. Sabi niya, paano ako matatakot sa isang batang gaya mo?
Nang makita ng chairman ang tiwala sa sarili ni Yang Kwang, napagtanto niyang siya ay natalo. Agad inihayag ni Yang Do na pumasa si Yang Kwang sa ikalawang round ng interview. Hindi inakala ni Yang Kwang na ang interview na ito ay sadyang inihanda para sa kanya. Layunin nito na maipasa ni Yang Kwang ang sikreto na iniwan ng kanyang ama sa loob ng safe bago ang aksidente sa sasakyan. Sa wakas, dumating ang department head at hinanap si Yang Do, handa siyang bilhin ang produkto ni Jae-in sa panahon ng pagsubok. Hindi pinagtuunan ni Jae-in ng pansin kung paano ito ibenta, tumakbo siya papunta sa document room. Sinubukan niyang pag-aralan ang tampok ng produkto mula sa pananaw ng mamimili. Nakita ng department head ang tagpong iyon. Sinabi niya kay Yang Do na si Jae-in ang pinakamasisipag sa lahat ng mga aplikante. Handa siyang bilhin ang produktong hawak niya. Sa kabilang banda, may napuntiriyang customer na rin si In-woo. Sinabi niya kay Dae-sung na ang kanyang ama ay ang presidente ng kumpanya. At ang susunod na presidente ay siya. Kaya sinabi niyang bahala na ang lalaki kung tatanggapin niya o hindi. Sa huli, ang mga nakapasa sa interview ay sina Yang Kwang, ang pinakamahusay na si Jae-in, si In-woo, at isang aplikanteng tinanggap batay sa koneksyon, kahit lumabag sa recruitment rules. Binuksan ni Yang Kwang ang kanyang safe at nakita ang relo ng kanyang ama noong nabubuhay pa at isang misteryosong piraso ng papel. Sa oras ding iyon, biglang dumating si Yang Do at sinabi kay Yang Kwang ang nalalaman niya tungkol sa aksidente ng ama nito. Lumabas na ang layunin ni In-bae ay ibalik si Jae-in sa tunay niyang posisyon bilang anak ng isang tycoon. Kaya tinawagan niya ang taong umagaw sa kumpanya ng ama ni Jae-in. Alam na ni In-bae mula pa noon na hindi isusuko ni Jae-myung, ang masamang taong iyon, ang kumpanyang nakuha niya sa panlilinlang. Kaya siguradong papatay siya para maitago ang sikreto. Ang tanging taong may alam sa sikreto ay si In-bae, kaya nais niya itong patahimikin. Dahil dito, tinawagan ni In-bae ang isang matalik na kaibigan upang magpulong. Habang papalapit si Yang Do, nakita niya si In-bae na hinahabol ng mga tauhan ng presidente. Mabilis siyang tumakbo para tulungan ito at nakita niyang binangga si In-bae. Nang makaalis ang mga tauhan, nakita nilang papalapit na si Yang Do. Isinakay nila si In-bae patungong ospital. Gusto sana niyang sabihin kay Yang Do ang tunay na pagkatao ni Jae-in, ngunit pinigilan siya ng doktor na magsalita pa. Pagkatapos ay nilagyan siya ng oxygen mask. Wala nang nagawa si In-bae kundi isulat sa papel ang tunay na pagkakakilanlan ni Jae-in. Pagkaalis niya, hindi pa rin maintindihan ni Yang Do kung ano ang kahulugan ng mga numerong nakasulat sa papel. Makalipas ang ilang sandali, nakita niya sa kumpanya ang taong pumatay kay In-bae. Tiyak na may kinalaman ang presidente ng kumpanya sa pagkamatay ni In-bae. Kaya gusto niyang ipa-interview si Yang Kwang sa kumpanya. Matapos makuha ni Yang Kwang ang tiwala ng chairman at ma-decode ang lihim na nasa papel, nagsimulang maghinala si Yang Kwang na may kaugnayan ang papel na iniwan ng kanyang ama sa pangalan ng dating presidente na nag-hire sa kanya. Kaya pinuntahan niya ang libingan ng buong pamilya ng dating presidente. Doon natuklasan ni Yang Kwang ang sagot tungkol sa presidente na pinaslang sa nakaraan. Ang hanay ng mga numero sa papel ay eksaktong tugma sa mga numero sa libingan. Bigla niyang napagtanto na si Jae-in na nasa bahay nila ay hindi niya kapatid sa ama, kundi siya ang anak ng dating presidente ng kumpanya. Tuluyan nang gumuho ang mundo ni Yang Kwang, kaya agad siyang nagpunta kay Yang Do upang isiwalat ang lihim sa papel. Gusto ni Yang Kwang na maibalik kay Jae-in ang tunay niyang posisyon bilang isang tycoon lady. Napakaganda ng dalagang ito, ngunit talagang kahabag-habag ang sinapit niya. Noong kaarawan niya, 17 taon na ang nakalilipas, namatay ang ama niyang tycoon. Sa daan, sinamahan siya ng kanyang ina upang hanapin ang ama. Sa kasamaang palad, na-aksidente sila. Ang kanyang ina ay naging isang kumatos o lanta, at siya na may nawala ng alaala dahil sa trahedya. Ang matalik na kaibigan ng kanyang ama ang umagaw sa kanilang kumpanya, at kasabay nito'y tinakot din ang driver ng kanyang ama upang dalhin si Jae-in sa isang liblib na ampunan. Pagkalipas ng 17 taon, biglang nagising ang kanyang ina na tila isang himala. Ang doktor na binayaran ng kasamaan ay agad na tumawag sa malupit na lalaking matagal nang naging chairman ng kumpanya. Tinanong ng malupit na chairman si Yeonju kung naaalala pa niya kung sino siya, ngunit ang una niyang hinanap pagkamulat ay ang kanyang anak. Tinanong niya ang chairman kung nasaan na ngayon ang kanyang anak na si Jae-in. Natigilan ng presidente at hindi alam kung paano sasagot. Dahil mahina pa ang katawan ni Yeonju, muli siyang nawalan ng malay. Sinabi ng doktor sa tabi niya na ang kakayahan ni Yeonju sa pag-iisip at paghusga ay hindi pa lubusang bumabalik, ngunit nag-aalala pa rin ang chairman. Tinanong niya ang doktor kung may posibilidad pa ba na bumuti ang lagay nito. Sabi ng doktor, ang paggising ni Yeonju ay isang milagro. Ang kanyang matibay na kalooban ay lagpas pa sa inaakala ng agham. Kung magigising pa siyang muli o hindi, ay hindi pa rin tiyak. Ngunit narinig ng chairman ang sinabi ng doktor. Pagkatapos nito, unti-unting lumitaw ang malupit na ekspresyon sa kanyang mukha. Dahan-dahang gumalaw ang kanyang kaliwang kamay papunta sa leg ni Yeonju. Sa kritikal na sandali, biglang dumating ang isang matuwid na prosecutor. Matagal na niyang iniimbestigahan ng chairman. Sinabi niya na tila may pag-asa na si Yeonju ay ganap na muling magkamalay. May mata ang langit, anya. Walang nagawa ang chairman kundi umalis ng tahimik. Sa araw na yon, tuluyan nang nagising si Yeonju. Dahil naroon ang prosecutor, tumingin si Yeonju sa kanya at agad niya itong nakilala. Siya ang parehong prosecutor noong araw. Labis ang pagkagulat ng prosecutor. Mukhang nabawi na ni Yeonju ang kanyang ulirat, ngunit mahina pa rin ang kanyang kamalayan. Ang alaala ni Yeonju ay huminto sa araw ng aksidente sa sasakyan, 17 taon na ang nakalilipas. Sinabi niya sa prosecutor na nasa loob pa rin ng sasakyan ang kanyang anak. Nakiusap siya sa prosecutor na agad na iligtas ang kanyang anak. Matapos siyang pakinggan, mainat na tumingin-tingin ang prosecutor sa paligid, pagkatapos ay isinara ang pinto.
Sinabi ng prosecutor kay Yeonju na ang aksidenteng naaalala niya ay naganap 17 taon na ang nakalilipas. Labis ang pagkagulat ni Yeonju matapos marinig iyon. Tahimik na isinalaysay ng prosecutor kay Yeonju ang lahat ng nangyari sa nakalipas na 17 taon. Habang nakikinig si Yeonju, unti-unting tumulo ang kanyang mga luha. Hindi niya matanggap ang katotohanan. Pagkagising niya, wala na ang kanyang asawa at anak. Isa itong napakabigat na dagok sa kanya. Pinatahan siya ng prosecutor at sinabing kailangang tanggapin ni Yeonju ang lahat ng nangyari. Tanging sa ganitong paraan lamang siya makakaganti para sa kanyang anak at asawa. Ngunit sa ngayon, hindi muna siya maaaring magsabi kaninuman na siya ay muling nagkamalay. Ang lahat ng staff sa ospital ay tauhan ng presidente. Para bang muling nahulog si Yeonju sa isang malalim na bangin, miss na niya ang kanyang anak. Tahimik niyang binanggit ang pangalan ni Jae-in. Ngunit sa ibang lugar, tila naramdaman ni Jae-in ang pagtawag ng kanyang ina. Biglang lumiwanag ang kwintas na susi, ang kahilingan ng muling pagkikita ng pamilya na ibinigay ng Diyos ng bundok ay tila matutupad. Si Jae-in, na nawalan ng alaala, ay naniniwala pa rin na nasa isang lugar ang kanyang ina, naghihintay sa kanya. Matapos kumalma, sinabi ni Yeonju sa prosecutor na tulungan siyang mabawi ang kumpanya ng kanyang asawa at hanapin ang kanilang anak. Sa tulong ng prosecutor, lihim na nagsimulang sumailalim si Yeonju sa physical therapy. Ngunit sa huli, nadiskubre pa rin siya ni Jae-myung. Napagtanto niyang nagkamalay na muli si Yeonju. Sadyang sinubok ni Jae-myung ang kanyang isipan at sinabing walang himala sa mundong ito. Sinabi pa niya sa prosecutor na siya ang legal na tagapangalaga ni Yeonju, kaya't hindi niya pinapayagan na baguhin ang plano ng gamutan. Paano kung hindi siya tuluyang gumaling? Pagkaalis ni Jae-myung na may kayabangan, bahagyang lumingon si Yeonju at binigyan siya ng malamig na tingin. Simula na ito ng kanyang paglaban. Sa araw na yon, sinabi niya sa prosecutor ang isang napakahalagang pahiwatig. Pinayuhan niyang imbestigahan ang asawa ng dating driver ng kanyang asawa. Maaaring sinabi ng driver sa kanyang asawa ang lihim na alam niya. Kaya't nagpunta ang prosecutor upang hanapin si Ginang In-bae. Tinanong niya ito, ang asawa niyo po ba ay naging driver ng isang pamilyang tycoon? 17 taon na ang nakalilipas, pagkatapos ng aksidente ng kanilang pamilya, may napansin po ba kayong kakaiba sa kanya? Sumagot si Ginang In-bae, wala naman akong napansing kakaiba. Lagi lang niyang sinisisi ang sarili niya dahil sa kapabayaang pagmamaneho na naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang amo. Ilang araw din siyang hindi nagsalita at nagkasakit. Noong oras na yon, biglang may naalala si Ginang In-bae. Dumating muli ang may-ari ng inuupahan nila upang maningil ng bayad. Hindi maganda ang naging usapan ng dalawang babae at nauwi ito sa pagtatalo. Nakita ng prosecutor na hindi na maginhawang ipagpatuloy ang pagtatanong, kaya't sinabi na lang niyang babalik na lang siya sa susunod at saka umalis. Kinagabihan, habang nagluluto si Ginang In-bae, bigla niyang naalala na noong araw na yon, may isang batang babae na bigla na lang dumating at hinanap si In-bae. Pagkakita pa lang ng batang babae sa kanya, agad niya itong tinawag na ama. Dahil dito, nagkaroon sila ng pagtatalo ng kanyang asawa. Sa parehong araw na yon, naaksidente si In-bae. Sinabi ni In-bae sa kanya na ibalik si Jae-in sa tunay nitong pagkatao, pero hindi pa man natatapos ang kanyang mga salita, pumanaw na siya. Biglang napagtanto ni Ginang In-bae kung ano ang totoong nangyari. Pagkatapos, lumingon siya at tumingin kay Jae-in. Noong araw na dumating si Jae-in sa kanilang bahay, tila may naunawaan na siya. Nagmadali siyang bumalik sa kwarto. Naalala niya na 17 taon na ang nakalilipas, si In-bae ay umiinom ng alak na parang nawalan ng pag-asa. Sa oras ding iyon, iniabot sa kanya ni In-bae ang isang bungkus ng pera at sinabing iyon daw ang kapalit ng kanyang pagsuko. Noon, hindi pa niya maintindihan ang ibig sabihin ng kanyang asawa at patuloy lang siyang nagbilang ng pera. Hindi niya alam na ang perang iyon ay ibinigay pala ng presidente kay In-bae para patahimikin siya. Ngayon lang niya napagtanto na may tinago pala si In-bae sa kanya noong 17 taon na ang nakaraan. Kaya pumunta siya sa ospital upang bisitahin ang ginang. Habang nag-uusap sila, napunta ang usapan sa mga anak. Sabi ni Ginang In-bae, ang anak niyang si Yang Kwang ay 27 taong gulang na ngayon at abala sa paghahanap ng trabaho. Sabi naman ng ginang, kung nabubuhay pa ang kanyang anak na si Jae-in, 26 na taong gulang na ito ngayon. Nagulat si Ginang In-bae nang marinig iyon. Muli niyang tinanong ang ginang upang makasigurado kung ano ang pangalan ng anak nito. Kalma lang na sumagot ang ginang, si Jae-in. Hindi alam ni Cinderella na isa pala siyang anak ng isang tycoon. Sa unang araw niya sa trabaho, agad siyang nakapahamak. Dahil sa kawalang ingat, nahilan niya ang wig ng isang importanteng customer. Agad siyang humingi ng paumanhin at sinabing wala siyang intensyong gawin yon. Sinubukan niyang ibalik ang wig sa ulo ng lalaki pero itinulak siya nito. Nakita ito ng tycoon na may gusto kay Jae-in kaya't agad niyang kinompronta ang customer. Sa mismong sandaling iyon, dumating ang presidente ng kumpanya, si Jae-myung. Lahat ay napatingin sa hindi magandang ekspresyon ni Jae-myung at labis ang kanilang takot. Sa isip nila, tiyak na matatanggal sila sa trabaho. Inutusan ni Jae-myung si Jae-in na lumuhod at humingi ng paumanhin sa customer. Sabi pa ng kalbong customer, kung hindi siya luluhod, hindi siya pipirma sa kontratang dala nila. Pero sa halip na matakot, mahinahon lang na may isinulat si Jae-in at pagkatapos ay iniabot ito sa importanteng customer. Pagkatapos manood, nagulat ang customer at hindi napigilang tumingin kay Jae-in. Sinabi niya, ang malawak na karagatan ay hindi aalon dahil lang sa isang bato. Ang malaking puno ay hindi gagalaw dahil lang sa banayad na hangin. Inamin niyang siya ay may kasalanan, pero kung dahil lamang sa isang maliit na empleyado na katulad niya ay nakansela ang kontrata, iniisip niyang hindi iyon ang uri ng pamamalakad ng isang malaking kumpanya. Sinisi ni kalbong tiyo si Jae-in. Humingi siya ng paumanhin dahil sa kawalan ng sinseridad. Tumanggi itong magpatawad at tinapos ang kontrata sa pagkakataong ito.
Nang sasabihin na sana niya sa kanyang boss na umalis na sila, pinigilan siya ng kanyang boss. Lahat ay nagulat at hindi maunawaan kung ano ang nangyayari. Iniabot ng boss sa kabilang panig ang isang papel. Isinulat iyon ni Jae-in para kay Jae-myung. Makikita sa papel na may 8 Chinese characters mula sa librong Tao Te Ching na gusto niya. Nagulat ang boss dahil paborito rin iyon ng kanyang ama, kaya nais niyang makipag-cooperate sa kumpanyang ito. Sa mga susunod na transaksyon ay posibleng makipag-cooperate siya kay Jae-in. Ganoon lang. Ginamit ni Jae-in, isang marunong na tao, ang kanyang kaalaman sa kulturang Chino upang malutas ang problema. Tinitigan ni Jae-myung si Jae-in at naisip na siya rin ay medyo kawili-wili, ngunit hindi niya lubos akalain siya ang babaeng matagal na niyang hinahanap. Naging curious siya at tinanong si Jae-in kung ano ang pangalan nito, at walang pag-aalinlangang sinabi ni Jae-in na ang pangalan niya ay Yoon Jae-in. Labis na ikinagulat ito ng presidente. Pinaghinalaan niya na ito ang anak ng kaibigan niyang pinatay niya noon. Kaya tinanong niya kung sino ang kanyang ama, at malumanay na sinabi ni Jae-in na ang pangalan nito ay Kim. Doon na unawaan ni Jae-myung ang lahat. Naalala niya ang sinabi ni Ginoong Kim bago ang aksidente, buhay pa ang batang iyon. Kailangan nating ibalik siya sa kanyang orihinal na lugar. 17 taon na ang nakalilipas, upang maagaw ang kumpanya ng ama ni Jae-in, tinakot ng presidente si Ginoong Kim na kanselahin ang civil status ng batang nawalan ng alaala, saka ito ipinadala sa ampunan. Pero ngayon, ang batang iyon ay nagtatrabaho na sa kanyang kumpanya, kaya't nagpasya siyang umatake muli kay Jae-in. Ngunit ang paraang gagamitin niya ay siguradong ikagugulat ng lahat. Hindi maintindihan ni Inchol kung bakit siya sinuntok ni Jae-myung. Lumalabas na alam na niya ang tunay na pagkatao ni Jae-in. Tinanong niya si Inchol kung ano ang layunin ng pagpapanatili kay Jae-in sa tabi ng kanyang anak. Sa oras na ito, tumakbo si In-woo upang sabihin sa kanyang ama na hindi kasalanan ni Inchol ang nangyari, kundi siya mismo ang hindi pumayag. Sinabi ni Inchol na natatakot siya na kapag nalaman ng kanilang ama ang tunay na pagkatao ni Jae-in, baka mapahamak ito. Gusto niya si Jae-in, pero hindi alam ni Jae-in na siya ay isang anak ng mayamang pamilya at hindi rin niya alam kung sino ang kanyang ama. Sinabihan ni Jae-myung ang kanyang anak na siya ay baliw. Sinabi niyang kung patuloy na poprotektahan ni In-woo si Jae-in, ang buong kumpanyang ito ay sisirain lamang ng babaeng iyon. Kaya iniutos niya kay Inchol na agad paalisin si Jae-in, nakakasimula palang magtrabaho, at pagkatapos ay tipunin lahat ng dokumentong ipinasa sa kabila gamit ang papel na iniwan ng kanyang ama. Natagpuan naman ni Yang Kwang ang tunay na ama ni Jae-in. Napag-alaman na si Jae-in ay hindi pala kapatid sa ama ni In-woo. Sa oras na yon, kahit nalaman na ni In-woo ang tunay na pagkatao ni Jae-in, hindi niya ito sinabi sa kanya. Ngunit balak niya itong ilayo upang makaiwas sa paghahabol ng kanyang ama na isang mayamang negosyante. Ngunit gusto ni Jae-in si Yang Kwang, kaya tumanggi siyang tumakas kasama ni In-woo. Nagselo si In-woo. Sinabi niya na si Jae-in ay para lamang sa kanya. Agad niyang binasag ang cellphone ni Jae-in. Sa sandaling iyon, dumating din si Yang Kwang sa kumpanya. Hindi niya sinabi kay Jae-in ang nalaman niya. Hinaplos lang niya ang ulo nito upang damayan siya. Sinabihan niya si Jae-in na hintayin siya roon. Pumunta siya upang kausapin si Yang Do, saka bumalik. Sinabi ni Yang Kwang kay Yang Do na nalutas na niya ang sikreto sa papel. Ang sagot ay ang numero ng libingan ng tunay na ama ni Jae-in. Alam na rin ni Yang Kwang kung bakit iniwan ng kanyang ama ang papel na iyon bago siya namatay sa isang aksidente. Bago bawian ng buhay ang kanyang ama, sinabi nito sa kanya na ibalik si Jae-in sa lugar na nararapat para sa kanya. Sa wakas, naintindihan na ni Yang Kwang ang ibig sabihin ng kanyang ama. Gusto nitong ibalik si Jae-in sa pagiging anak ng isang mayamang pamilya. Sinabi ni Yang Kwang kay Yang Do na kailangan niyang bawiin ang lahat ng karapatang para kay Jae-in. Mula kay Jae-myung. Tumango si Yang Do, at habang tinitingnan ni Jae-myung ang mga dokumento ni Jae-in, lumitaw ang isang malupit na ekspresyon sa kanyang mukha. Tila nakaisip na siya ng paraan upang harapin si Jae-in, kaya dinala niya ang kanyang mga tauhan sa bahay ni Yang Kwang. Kumakain ang buong pamilya ni Yang Kwang nang biglang dumating ang presidente. Lahat ay labis na nagulat. Agad na lumapit si Yang Kwang at nagtanong kung bakit ito dumating sa kanilang bahay. Sumagot si Jae-myung ng isang pangungusap, ang buong pamilya nila ay basura. Lalong nagulat ang lahat. Palihim nilang iniisip, kailan ba namin siya na-offend? Inutusan ni Jae-myung ang kanyang mga tauhan na hilahin palabas si Yang Kwang, saka siya lumapit kay Jae-in upang magsimula ng drama. Niyaakap niya si Jae-in at ginamitan ng mga teknik sa pag-arte na pang-Oscar habang humihingi ng tawad. Sinabi niyang matagal na niyang hinahanap si Jae-in sa loob ng 17 taon. Hindi raw niya akalain na nasa ganito lang kalapit si Jae-in, pero hindi pa rin niya ito natagpuan noon. Tila gusto ng chairman na linisin ang pangalan niya. Sinabi niyang pinilit daw niya si In-bae na talikuran si Jae-in dahil sa pera. Na kaya raw siya napabayaan noong maliit pa ay aksidente lang. Sinabi rin niya na ang tunay na ama ni Jae-in ay co-founder ng kumpanya. Isang araw na umuulan, minaneho ng driver ang sasakyan papunta sa dagat, dahilan ng pagkamatay ng kanyang ama. Ang driver na iyon ay ang tunay na ama ni Yang Kwang. Sa araw ng aksidente, hinanap ni Jae-in at ng kanyang ina ang ama niya sa kalsada, at naaksidente rin sila. Gayunpaman, naniwala si Jae-in sa mga sinabi ni Jae-myung. Tinanong niya ito kung buhay pa ang kanyang ina at nasaan ito. Muling nagsimulang umarte si Jae-myung. Sinabi niya na matapos ang aksidente, naging lanta ang kanyang ina. Sa kasamaang palad, namatay ito kamakailan lamang. Kung nahanap lang daw niya ito ng mas maaga, marahil ay nagkita pa sila ng kanyang tunay na ina. Ang lahat ng ito ay dahil sa yumaong ama ni Yang Kwang. Noong araw, palaging ginagamit ng ama ni Yang Kwang ang paghahanap sa kanya bilang dahilan upang mangikil ng pera. Kaya dinala niya ito sa kanyang bahay. Kaya kinakailangan talagang umalis siya sa bahay na yon. Pinilit siyang umalis ni Jae-myung. Ngunit may pag-aalinlangan si Jae-in sa kanyang mga sinabi.
kaya pinuntahan niya ang asawa ni Inbay upang makumpirma ito. Umaasa si Jae-in na sasabihin ng asawa ni Inbay na hindi ito totoo. Ngunit kilala ni Mrs. ni Inbay si Jae-in kaya lumuhod ito sa harap niya. Yumuko siya at humingi ng tawad kay Jae-in. Sinabi ng babae na tila si Inbay nga ang nag-abandona kay Jae-in. Ni hindi rin niya alam kung bakit ginawa ito ng asawa niya. Ngayon, hindi na nila matatanong ang taong patay na, kaya humingi na lang siya ng tawad kay Jae-in para sa kanyang asawa. Hindi makapaniwala si Jae-in sa lahat ng narinig. Napaluhod siya sa sahig at nawalan ng malay. Pagkagising niya, nasa bahay na siya ni Jae-myung. Dinalaw niya ang puntod ng kanyang tunay na ama, ngunit bawat kilos niya ay binabantayan ni Jae-myung. Hindi alam ni Jae-in na doon palang nagsisimula ang kanyang malupit na kapalaran. Ang simpleng dalaga mula sa probinsya ay lumipat na sa bahay ng mga mayayaman. Pinintasan ng asawa ng Taekwon ang kanyang suot na damit na tinawag nitong probinsyana. Hindi alam na si Jae-in ang tunay na may-ari ng bahay. Pinilit siyang hubarin ang kanyang mumurahing kasuotan. Doon lang niya tuluyang naiwaksi ang kahirapan ng 17 taon. Kailangan na niyang magsuot ng mamahaling kasuotan, ngunit alam ni Jae-in na nilalait lang siya ng asawa ng Taekwon, kaya umalis siyang sugatan ang damdamin. Pinuntahan niya si Yang Kwang. Wala siyang lakas ng loob na harapin ang buhay sa piling ng isang pamilyang mayaman. Umaasa si Jae-in na makakalimutan nilang dalawa ang mga hinanakit ng nakaraan upang maayos silang magsama. Kung iwan niya ang kanyang pagkakakilanlan, kaya ba siyang mahalin ni Yang Kwang? Hindi siya tinanggihan ni Yang Kwang. Nasaksihan ni Bray, ang asawa ni Inbay, ang mainit na tagpong iyon. Tinignan ni Yang Kwang si Jae-in nang may pagmamahal sa mga mata. Gusto niya itong dalhin sa isang lugar na walang nakakakilala sa kanila. Doon sila nagsimula ng masayang buhay. Ngunit habang paalis sila, nagpadala si Jae-myung ng mga tao upang sunduin si Jae-in. Brutal nilang binugbog si Yang Kwang. Nang makita ni Mrs. ni Inbay ang malupit na pananakit sa kanyang anak, sinisi niya si Jae-in, "Bumalik ka na nga sa pamilya ng mga mayayaman, bakit bumalik ka pa rito para guluhin kami?" Nagmakaawa si Mrs. ni Inbay kay Jae-in na umuwi na lamang. "Maginhawa ang naging buhay mo kasama ang iyong ina." Nang marinig yon, napatigil si Jae-in sa kinatatayuan niya. Noon kasi, sinabi ni Jae-myung sa kanya na matagal nang pumanaw ang kanyang tunay na ina. Gustong tanungin ni Jae-in kung paano nakilala ng asawa ni Inbay ang kanyang ina. Sa oras na yon, biglang huminto si Inchol. Tumakbo si Inwoo papunta kay Jae-in at sinabing kung ayaw niyang may masamang mangyari sa pamilya ni Yang Kwang, ay dapat siyang agad na bumalik. Tiningnan ni Jae-in nang may pagdududa ang asawa ni Inbay. Tumango ito na tila nagsasabing, "Sasagutin ko iyan mamaya." Nang isinama na ni Inwoo si Jae-in, bigla namang nagising si Yang Kwang mula sa pagkakakoma. Nakiusap ito kay Jae-in na huwag siyang umalis. Gusto talagang lumapit ni Jae-in sa kanya, pero naisip niyang baka buhay pa ang kanyang tunay na ina. Hindi niya kayang hayaang madamay ang pamilya ni Yang Kwang sa kaguluhan dahil sa kanya. Marami pa rin siyang kailangang alamin ng mga lihim, kaya sumama siya kay Inwoo. Sa kanilang pagbabalik, tinanong ni Jae-in si Inwoo kung bakit sinabi ng ama niya na matagal nang bedridden ang kanyang ina at ngayon lang namatay, kung totoo ngang patay na ito, o baka naman nagsisinungaling si Mrs. ni Inbay. Hindi siya sinagot ni Inwoo. Tila nauunawaan din ito ang tunay na layunin ni Jae-myung sa pagkuha kay Jae-in. Pagdating nila sa bahay, tinakot ni Taekwon Jae-myung si Jae-in. Sinabi niyang kapag nalaman niyang bumisita siya sa pamilya ni Yang Kwang, ipatatapon niya ang mga ito sa isang lugar na walang makakahanap sa kanila. Takot na takot si Jae-in at paulit-ulit na umiling. Nakiusap siyang huwag itong gawin. Nangakong magiging masunurin siya at hindi na muling tatakas. Nang marinig iyon, biglang nagbago ng ugali si Jae-myung. Sinabi niya kay Jae-in na ituring siyang sariling ama. Para sa proteksyon daw niya, handa siyang gawin ang kahit ano, kahit na hindi nauunawaan ni Jae-in ang tunay niyang layunin. Nakatayo si Inwoo sa tabi nila at malinaw niyang nabasa ang motibo ng kanyang ama. Pagkatapos, pumasok siya sa silid aklatan upang harapin si Jae-myung. Galit niyang tinanong, "Buhay pa ang nanay ni Jae-in, bakit mo sinabing patay na siya?" Sinabi ni Jae-myung na hanggat hindi pa niya nakukuha ang lagda ni Jae-in sa mga papeles para sa paglilipat ng shares, hindi pa niya ito pwedeng makita ang ina nito. Doon lang tuluyang naintindihan ni Inwoo kung bakit dinala ng kanyang ama si Jae-in sa kanilang bahay upang gamitin siya. Ani Jae-myung, kung hindi dahil doon, bakit ko pa ialaga ang isang abalang bata? Seryoso niyang sinabi sa anak na hindi lang ito tungkol sa negosyo, kundi pati sa pagkakaroon niya ng kontrol sa buong kumpanya. Alam niyang gusto ni Inwoo si Jae-in, pero kung patuloy niya itong poprotektahan, sisirain niya ang sarili niyang kinabukasan. Pero ngayon, hindi na natatakot si Inwoo sa kanyang ama. Galit niyang sinabi na ninakaw ng kanyang ama ang kumpanyang iyon mula sa ama ni Jae-in. At ninakaw rin niya ang 17 taon ng buhay ni Jae-in, kaya dapat lang ibalik sa kanya ang mga shares. Ngunit ngayon, ginagamit pa niya si Jae-in sa isang kasuklam-suklam na paraan, talagang wala na siyang hiya. Pagkatapos noon, binugbog si Inwoo ng kanyang ama, kaya't bumalik ang dati nitong karamdaman at napahiga siya sa sahig, tuloy-tuloy ang pangingisay. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin siya pinatawad ni Jae-myung. Nang akmang susundan pa niya ito ng isa pang atake, buti na lang at narinig ni Jae-in ang kaguluhan at agad siyang tumakbo upang pigilan ito. Dali-daling dinala ni Jae-in ang medical na kahon at ginamot ang sugat ni Inwoo. Bumalik sa alaala ni Inwoo ang tagpong ito mula 17 taon na ang nakalilipas. Noong panahong iyon, unti-unti na niyang nagugustuhan si Jae-in at handa siyang tulungan itong hanapin ang tunay niyang ina. Tahimik na tinawagan ni Inwoo ang doktor. Tinanong niya kung saang kwarto nakakonfine ang ina ni Jae-in. Si Yeonju ay nasa koma sa loob ng 17 taon, palihim na sumasailalim sa physical therapy, lahat upang maghiganti para sa namatay niyang asawa. Habang nagpapanggap si Yeonju na kumatos pa rin, nalaman ng Chairman Taekwon na nagkamalay na ito at agad siyang nagtungo sa ospital.
Sa harap ng pagtatanong ng kaaway, patuloy pa ring nagkunwaring walang malay si Yeonju. Ngunit hindi niya alam na tuso si Jae Myung at alam na nitong gising na siya. Pagkaalis ni Jae Myung, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ikiniling niya ang ulo at nakita niyang pinagmamasdan siya ni Jae Myung gamit ang masamang tingin. Sa tindi ng takot ni Yeonju, parang titigil na ang tibok ng kanyang puso. Ngunit sa ibang dako, biglang nakatanggap si Jae-in ng mensahe na ang kanyang ina ay nasa ospital. Gulat na gulat si Jae-in dahil sinabi sa kanya noon ni Jae Myung na patay na ang kanyang ina. Kaya't nagmadali siyang tumungo sa ospital upang hanapin ito. Ngunit pagpasok niya sa silid, wala siyang nadatnang ina. Tinanong niya ang nurse na naglilinis sa kama kung nasaan si Yeonju na dating naroon. Kinabahan sagot ng nurse, wala raw pasyenteng nagngangalang Yeonju. Kaya tumakbo si Jae-in sa front desk upang magtanong. Ipinakita pa niya ang kanyang cellphone sa nurse, ngunit paulit-ulit pa ring sinabi na wala raw ganoong pasyente. Wala ring pangalan ang text message, kaya baka spam lang daw ito. Hindi alam ni Jae-in na nabribe na ni Jae Myung ang nurse at direktor ng ospital at palihim nang inilipat ang kanyang ina sa ibang lugar. Lubhang nadismaya si Jae-in. Hindi niya alam kung buhay pa ba ang kanyang ina o hindi na. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw sa kanyang harapan ang ina ni Yang Kwang. Sinabi sa kanya ng asawa ni Inbei ang katotohanan. Alam niyang buhay pa ang kanyang ina at ilang araw lang ang nakaraan, siya pa mismo ang nagbalat ng mansanas para rito sa ospital. Ngunit hindi nila alam na palihim nang narinig ng tauhan ni Jae Myung ang kanilang pag-uusap. Inutusan siya ni Jae Myung na bantayan si Jae-in. Agad namang tumawag ang lalaking iyon upang iulat ang narinig. Galit na galit si Jae Myung nang malaman ang nangyari. Pag-uwi ni Jae-in, alam niyang hindi na niya ito kayang ilihim pa. Kaya't minadali niyang papirmahin si Jae-in sa kontrata ng paglipat ng shares upang makuha ang mana mula sa ama nito. Gusto na niyang tuluyang maging tunay na may-ari ng kumpanya. Ngunit matatag na sinabi ni Jae-in na hindi siya pipirma hanggat hindi niya sinasabi kung nasaan ang kanyang ina. Doon na muling nagsimulang umarte si Jae Myung. Sinisi niya si Jae-in dahil naniwala ito sa taong niloko siya ng 17 taon. Hindi ba sapat na hindi rin ganoon kapanipaniwala ang kanyang mga salita? Nang marinig iyon, hindi na alam ni Jae-in kung kaninong salita ang dapat paniwalaan. Habang nag-aatubili pa siya, biglang pumasok si In-woo. Sinabi nito kay Jae-in na huwag siyang pumirma. Hinarap din niya ang kanyang ama at sinabing tumigil na ito. Galit na galit si Jae Myung at muling tinangka na saktan ang anak, pero sa pagkakataong ito, hindi na tumanggap ng pananakit si In-woo nang walang laban. Mula pagkabata hanggang sa paglaki, sanay na si In-woo na paulit-ulit siyang saktan ng ama. Ngunit ito ang unang pagkakataong lumaban siya. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kamay ng kanyang ama. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Jae Myung na matanda na siya. Hindi na siya kalaban ng sarili niyang anak. Matapos dalhin ni In-woo si Jae-in palayo, sinabi niya na ngayon na mahina na ang kanyang ama, hindi na siya natatakot sa pananakit nito. Samantala, nagising si Yeonju at natuklasang nakatali siya sa kama ng ospital. Habang lugmok sa kawalan ng pag-asa, may isang misteryosong lalaki ang lumitaw sa silid. Ang lalaking ito ang magbabago ng kanyang kapalaran. Sinabi ng lalaki na naroon siya upang tumulong at ililipat siya sa mas maayos na kwarto sa ospital. Dagdag pa niya, magkasama tayo sa isang bangka. Sasamahan kitang parusahan si Jae Myung. Samantala naman, si Jae Myung ay nakatitig sa kontrata ng paglilipat ng shares na hindi pinirmahan. Kita sa mukha niya ang isang nakakatakot na ekspresyon. Tila may binabalak na naman siyang paraan upang maipit si Jae-in. Pagkatapos noon, dumating ang landlady at hinanap ang asawa ni Inbei. Ikinuwento nitong binili ni Jae-in ang noodle shop sa napakataas na halaga. Dahil dito, napilitan silang lumikas agad. Nang marinig ito ni Yang Kwang, hindi siya makapaniwala, sigurado siyang hindi iyon ginawa ni Jae-in. Anya, wala naman ganoon kalaking pera si Jae-in. Malamang isa na namang mapanlinlang na galaw ni Jae Myung iyon. Agad siyang nagpunta kay Jae Myung upang harapin ito. Mayabang na sinabi ni Jae Myung kay Yang Kwang, kakaumpisa pa lang ng laro. Nasa unahan pa ang tunay mong paghihirap. Hindi maikakailan na ang galaw ni Jae Myung ay talagang mapanganib. Isang bato, 2 ibon, ginamit niya ang pangalan ni Jae-in upang sirain ang relasyon ng dalawa. Pumunta ang kapatid ni Yang Kwang kay Jae-in at inakusahan siyang walang utang na loob. Anya, napakabuti raw ng pakikitungo nila noon kay Jae-in. Ngayon na nasa bahay ka na ng mga mayayaman, apak-apakan mo na lang ang maliit naming kainan. Ang totoo, nasa kamay ni Jae Myung ang kontrata ng noodle shop. Dahil dito, napilitan si Jae-in na pumirma sa kontrata ng share transfer. Palihim niyang inilagay ang kontrata sa loob ng noodle shop at agad na umalis. Nakita ito ng asawa ni Inbei at tahimik na lumuha. Sa kanyang puso, lalong tumibay ang paniniwalang si Jae-in ay isang tapat at mabuting tao. Para lang malaman ang balita tungkol sa kanyang ina, nilibot ni Jae-in ang ospital at tinanong ang bawat isa. Sa huli, pinalayas pa siya. May isang nurse na naawa sa kanya, kaya palihim na nagsabi na, matapos magkamalay ang kanyang ina, paulit-ulit itong naghahanap sa kanya. Nasa room 806 ng ospital ay ang kanyang ina ngayon. Nang marinig iyon ni Jae-in, agad siyang tumakbo papasok sa ospital. Sa mismong sandaling iyon, sa loob ng ospital, dinala ni Inchol ang litrato ni Jae-in upang ipakita sa kanyang ina. Sinabi niya na sa ngayon, iniisip ni Jae-in na patay na ang kanyang ina, kaya tinuturing niyang mabuting tao si Jae Myung. Pati ang kontrata ng paglilipat ng shares ay pinirmahan niya. Ngayon ay nagmamadali na ang oras. Plano ni Jae Myung na gamitin ang board of directors upang tuluyang makuha ang lahat ng shares ng mag-ina. Balak niyang lamunin ng buo ang buong kumpanya. Hanggat hindi pa niya naaabot ang kanyang ganap na layunin, hindi niya hahayaang magkita ang mag-ina. Maaaring mapahamak pa si Jae-in dahil dito. Nang marinig ito ni Yeonju, gusto na niyang personal na harapin si Jae Myung upang pigilan ang kanyang masamang balak. Agad namang inutusan ni Inchol ang kanyang mga tauhan na ilayo si Yeonju.
Ngunit sa mga oras ding iyon, si Jae-in ay nagtatanong sa nurse kung nasaan ang kwarto ng kanyang ina. Talagang mapagbiro ang tadhana, nagkasalubong lamang ang mag-ina at hindi man lang nagkita. Nang buksan ni Jae-in ang pinto, nakita niyang palabas na si Inchol at ang silid ay wala ng laman. Lumuhod si Jae-in at nagmakaawang tulungan siyang hanapin ang kanyang ina. Dinala siya ni Inchol sa opisina ni Jae-myung at doon nila nadatnan si Yeonju na nakikipagtalo kay Jae-myung. Pagkatapos ng 17 taon ng pagkakahiwalay, muling nagkita ang mag-ina. Ngunit sa sobrang emosyon, nawala ng malay si Yeonju. Dinala siya agad sa emergency room, ngunit hindi na siya muling nagkamalay. Ito ang unang pagkakataon na muling nakita ni Jae-in ang kanyang ina matapos ang 17 taon. Marami pa sana siyang gustong sabihin sa ina, ngunit habang nakatingin siya sa inang nasa koma dulot ng matinding emosyon, wala siyang salitang kayang maglarawan ng nararamdaman niya. Walang direksyon si Jae-in at tahimik na umupo sa hallway habang hinihintay ang operasyon ng kanyang ina. Sa mga oras na yon, dumating ang isang prosecutor sa ospital upang bisitahin si Yeonju. Pagkatapos niyang makilala si Jae-in, pinayapa niya ang loob nito. Sinabi ng prosecutor na ang ina niya ay isang matatag na tao. Dahil sa kagustuhang muling makita ang anak, pinilit nitong magising mula sa koma sa loob ng 17 taon. Pagkatapos, sinikap pa nitong mag-physical therapy. Sa pagkakataong ito, tiyak daw na magigising siya. Ngunit dahil may mahalagang pulong at investigasyon, kinailangang umalis ng prosecutor. Bago umalis, sinabi niya kay Jae-in na tumawag agad kung may mangyaring anuman. Pagbalik ni Jae-in sa ospital, sinabi ng doktor ang kasalukuyang kalagayan ng kanyang ina. Hindi raw ito ganoon ka-optimistiko. Napakababa ng posibilidad na muling magkamalay si Yeonju. Ang una niyang paggising ay isa ng malaking himala. Nang marinig iyon ni Jae-in, napaiyak siya. Ngayon niya lang muling nakasama ang kanyang ina at ganito pa ang sinapit nito. Naiisip niya kung paanong niloko siya ni Jae-myung na sinabi ngang patay na ang kanyang ina at kung gaano ito kalupit sa kanyang ina. Dahil sa pagkawala ng alaala, hindi alam ni Jae-in kung ano talaga ang nangyari sa kanyang mga magulang 17 taon na ang nakalilipas. Kaya't nagpunta siya sa prosecutor upang magtanong. Gusto niyang malinawan, bakit namatay ang kanyang ama, bakit naging lanta ang kanyang ina, at bakit siya itinapon. Agad namang isinalaysay ng prosecutor ang buong istorya kay Jae-in. Nang malaman na niya ang buong katotohanan, sinimulan ni Jae-in ang kanyang paghihiganti. Kailangan niyang bawiin ang lahat mula kay Jae-myung. Kaya nagpunta siya upang hanapin ito. Sinabi ni Jae-in na dahil gusto mong angkinin ang kumpanya ng aking ama, naglakas loob kang magdulot ng aksidenteng pumatay sa aking ama. Bakit buhay ang aking ina pero sinasabi mong patay na siya? Sa harap ng pagtatanong ni Jae-in, hindi na nagkunwari si Jae-myung. Sa wakas, isiniwalat niya ang kanyang kwento ng pagiging lobo. Sinabi niyang ang pagiging isang plant person ng ina ni Jae-in ay parang basura na lang. Ang mabuhay ay parang patay na rin. Hindi na kinaya ni Jae-in ang kanyang narinig. Agad niya itong sinampal ng mariin. Nagalit si Jae-myung at hinawakan ang kwelyo ni Jae-in. Binalaan niya ito na isa lamang siyang maliit na bato. Paano siya mapapabagsak? Ngunit sinabi ni Jae-in na ang tao ay hindi nadarapa sa mataas na bundok kundi sa maliit na bato. Tiyak siyang magiging sagabal siya sa daan nito. Kalma ngunit mayabang na sinabi ni Jae-myung, inaabangan ko ang iyong paghihiganti. Ngunit kung sakaling hindi siya magtagumpay, iyon na ang araw na kailangang mawala siya. Lumabas si Jae-in mula sa bahay ng mayamang negosyante. Hindi niya alam kung anong dapat gawin ng isang taong kasing lungkot niya upang maisakatuparan ang kanyang binitiwang salita. Isang maruming matandang lalaki ang dumating sa isang malaking kumpanya. Wala ni isa ang nag-akala na isa pala siyang bilyonaryong higit pa sa bilyonaryo. Nang makita siya ng mga empleyado, nagsitakbuhan silang lahat palayo. Ngunit hindi nila alam na ang matandang iyon ang magbabago sa kinabukasan ng kumpanya. Dumiretso ang matanda sa front desk. Malakas niyang sinabi, sabihin mo kay Daesung na lumabas at salubungin ako. Halos mamatay sa takot ang receptionist sa lakas ng presensya ng matanda. Agad siyang tumawag sa telepono. Nang matanggap ni Daesung ang tawag sa kanyang opisina, agad siyang napahinto at tumayo. Takot na takot siya at nanginginig. Sinisi niya ang receptionist. Bakit mo sinabi sa matanda na bababa ako? Bakit hindi mo sinabi na wala ako sa kumpanya? Nang marinig ni Daesung na aakyat ang matanda para hanapin siya, sobrang takot niya na tila naparalisa siya. Hindi niya alam ang kanyang gagawin. Tinitigan siya ng kanyang mga kasamahan sa kanyang kaawa-awang itsura at inakala nilang nababaliw na siya. Nagtanong si Yang Kwang sa isang babae, sino bang matinding tao ang matandang iyon at takot na takot si Daesung. Ipinaliwanag ng babae na taon-taon, pumupunta ang matanda kay Daesung para ipaayos ang tent na binili niya rito. Pinaliwanag pa ng isa na binili ng matanda ang tent na iyon 20 taon na ang nakakalipas, ngunit nasira ito. Nangako si Daesung na ayusin ito, kaya ibinenta niya ito sa matanda na may 39% na diskwento. Agad na gusto ni Daesung na ipasa ang responsibilidad sa iba. Hiniling niya sa kanyang mga katrabaho na harapin ang matanda, ngunit lahat ay may kanya-kanyang dahilan upang tumanggi. Wala ni isa ang gustong tumanggap ng mainit-init na problema. Sa mga sandaling iyon, tumingin siya kay Yang Kwang na kakarating lang. Kaya si Yang Kwang ang pumalit kay Daesung upang harapin ang matandang lalaki. Ngunit hindi inakala ni Yang Kwang na ang matandang ito pala ang magiging tagapagligtas na magbabago ng kanyang kapalaran dahil lamang sa kanyang galing sa pananalita. Nakuha ni Yang Kwang ang tiwala ng matanda. Pumayag siyang ayusin ang tent ng matanda. Kaya ibinigay ng matanda ang maalikabok na bag kay Yang Kwang. Sinabi ng matanda na kapag naayos na ito, babalik siya upang kunin ito. Tinitigan ni Yang Kwang ang lumang-luma at sira-sirang tent at napaisip ng malalim. Ngunit hindi pa niya alam na dito palang magsisimula ang kanyang kamalasan. Dinala ni Yang Kwang ang tent sa harapan ni Daesung. Akala niya palitan lang ng mga piyesa at ayos na ito, hindi naman mahirap.
Ngunit sinabi sa kanya ni Daesung na galing pa ang item na ito sa 20 taon na ang nakalipas. Matagal nang itinigil ang paggawa ng mga piyesa nito. Sa panahong ito, imposibleng makahanap ng pamalit na bahagi. Sinabi ni Daesung kay Yang Kwang na dahil siya mismo ang pumayag, siya na rin ang bahalang humanap ng solusyon. Pagkatapos ay agad na tumakbo si Daesung palayo. Hindi alam ni Yang Kwang ang kanyang gagawin dahil nangako na siya sa matanda na ayusin ang tent sa loob ng 24 oras. At pansamantala, nanunuluyan pa siya sa ibang lugar dahil sa pagtaas ng kapital ng kumpanya. Kaya nagpunta si Jae-myung sa matanda upang humingi ng tulong. Tanging kapag nakuha niya ang perang iyon mula sa matanda ay magkakaroon siya ng pagkakataong ganap na angkinin ang kumpanya ng ama ni Jae-in. Ngunit sinabi ng butler ng matanda na umalis ito at wala sa bahay sa ngayon. Sa mga oras din iyon, naghahanda rin si Jae-in na bawiin ang kumpanya ng kanyang ama mula kay Jae-myung. Ngunit sinabi ng abogado sa kanya na kahit ibenta niya lahat ng hawak niyang shares, kulang pa rin siya ng 30 bilyon. Tanging kung may taong handang pautangin siya ng ganoong halaga siya magkakaroon ng laban kay Jae-myung. At ang tanging tao na may kakayahang maglabas agad ng ganung kalaking pera ay si Ginoong Wang, isang alamat sa industriya. Ngunit matagal na itong nagretiro at nagtatago kaya mahirap siyang matagpuan. Dinala ni Yang Kwang ang tent sa isang tagapag-ayos ng sapatos. Naisa na niyang kumbinsihin ang lalaki na palitan na lang ito ng bagong tent, ngunit hindi niya alam na ang lalaking ito ay si Ginoong Wang sa alamat. Tumanggi ang matanda na palitan ang lumang tent ng bago dahil napakahalaga nito sa kanya. Sinabi ng matanda na ito ang huling regalo ng kanyang yumaong anak. Ayaw ni Yang Kwang na magsisi ang matanda, kaya dinala niya muli ang tent pabalik sa kumpanya. Sinabi niya kay Daesung na kahit ano paman, ayusin niya ang tent para sa matanda. Hindi nagpapabaya ang Diyos, wika niya. At sa hindi inaasahang pagkakataon, natagpuan ni Yang Kwang ang mga piyesang kailangan upang maayos ang tent sa loob ng bodega. Kinagabihan, dinala ni Yang Kwang ang naayos na tent sa matanda. Tinulungan niya ang matanda na matupad ang kanyang matagal ng hiling. Tinitigan siya ng matanda at mumiti ng may kasiyahan. Sa araw ding iyon, mula kay Yang Do, nalaman ni Yang Kwang na nakapasa si Jae-myung sa Board of Directors at mananatiling presidente sa susunod na termino. Ang tanging paraan upang mapigilan siya ngayon ay pera. Kailangang mabawi ni Jae-in ang lahat ng shares ng kumpanya, at ang tanging taong may kakayahang bumili ng ganoong karaming shares ay si Ginoong Wang. Basta't makumbinsi lang ni Jae-in ang taong ito, tiyak na matatalo niya si Jae-myung. Kaya sa tulong ng introduksyon ni Yang Do at Yang Kwang, lumapit sila kay Ginoong Wang upang humiram ng pera para matulungan si Jae-in na malampasan ang napakalaking pagsubok na ito. Sinabi ni Ginoong Wang sa kanya na ilabas niya ang isang mahalagang bagay at kung karapat-dapat iyon, pautangin siya ng matanda. Habang iniisip ni Yang Kwang kung ano ang maaaring ialok na kolateral, napatingin siya sa mga piyesa ng tent na nakapatong sa estante. Doon niya naisip ang Ginoong Wang na tinutukoy ni Yang Do ay ang matandang tinulungan niya noon. Sa sandaling iyon, dahan-dahang humarap ang matanda sa kanya at lubos ang kanyang pagkabigla. Isang hamak na lalaki ang isinangla ang sarili niyang buhay upang makahiram ng 30 bilyon kay Ginoong Wang dahil gusto niyang matulungan ang babaeng mahal niya na mabawi ang kumpanya. Nang masayang bitbit ni Yang Kwang ang kontrata upang hanapin si Jae-in, nakita niyang magkaakbay at naghahalikan sina Jae-in at In-woo. Lumabas na pumayag si In-woo kay Jae-in na siya mismo ang sisira sa kanyang ama, basta't pumayag lang si Jae-in na makipagrelasyon sa kanya bilang patunay kay Jae-myung. Hindi umiwas si Jae-in at sa pagtalikod niya, nakita niya si Yang Kwang. Bagamat labis ang sakit at hindi matanggap ni Yang Kwang ang kanyang nakita, ibinigay pa rin niya ang kontratang pinaghirapan at isinugal ang kanyang buhay kapalit nito para lang sa babaeng minahal niya. Sa sandaling hawak niya ang kamay ni Jae-in, bumalik sa kanyang isipan ang lahat ng magagandang alaala nilang dalawa. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan nila, palaging nasa likod si Yang Kwang, tahimik na sumusuporta. Hindi niya kailanman binitiwan ang kamay ni Jae-in, at kahit na hindi sila maaaring magsama, ibinigay pa rin niya ang kontrata na kapalit ng kanyang buong pagkatao. Ang tanging magagawa niya ay itago ang pagmamahal niya sa kaibuturan ng kanyang puso. Matapos bitawan ang kamay ni Jae-in, tahimik siyang lumisan upang bawiin ang kumpanya ng ama nito mula sa mga kamay ni Jae-myung. Si Jae-in naman ay nanatiling nakatayo, pinapanood si Yang Kwang na papalayo. Itinago rin niya ang kanyang damdamin para kay Yang Kwang sa kailaliman ng puso niya. Malungkot na nagtungo si Jae-in sa ospital. Naalala niya ang kanyang inang nasa koma sa kama. Hindi niya alam kung tama ba ang lahat ng kanyang ginawa. Anong desisyon pa ba ang kailangan niyang gawin sa susunod? Umupo siya sa silya, durog ang puso, tahimik na umiiyak. Sa mga sandaling iyon, biglang dumating si Yang Do. Sinabi niya kay Jae-in na isinugal ni Yang Kwang ang kanyang buhay para matulungan siya. Inabot ni Yang Do ang isang papel sa kanya. Sinabi niyang puntahan niya ang address na nakasulat dito, alas 7 ng umaga bukas, upang makipagkita kay Ginoong Wang. Sa ganitong paraan, makakamit niya ang kanyang layunin. Si Ginoong Wang ay bilyonaryo sa mga bilyonaryo. Pati si Jae-myung ay hinahanap siya upang pag-usapan ang dagdag kapital ng kumpanya. Kung hindi niya matatagpuan si Ginoong Wang bago mag-alas 7 bukas ng umaga, tuluyan nang mapupunta kay Jae-myung ang kumpanya ng kanyang ama. Pagkaalis ni Yang Do, si Yang Kwang ay nakatago sa isang sulok. Lumalabas na siya ang nag-utos kay Yang Do na sabihin kay Jae-in ang lahat ng ito. Nang makita niyang naliwanagan si Jae-in sa sinabi ni Yang Do, taos-pusong nagpasalamat si Yang Kwang sa kanya. Palihim na tumingin si Yang Kwang kay Jae-in. Tahimik siyang nanalangin na sana'y hindi ito mali. Kinabukasan, pumunta si Jae-in sa address na nakasulat sa papel upang hanapin si Ginoong Wang. Sa oras ding yon, dumating din doon si Jae-myung. Nang makita niya si Jae-in, labis siyang nagulat. Sa loob-loob niya, naisip niyang, bakit ka nandito?
Pinaupo ni Ginoong Wang si Jae-in at sinabi kay Jae Myung na dumating din siya upang manghiram ng pera. Galit na sinabi ni Jae Myung na hindi raw sapat ang benepisyong inialok niya. Nang marinig iyon, agad na inilabas ni Jae-in ang mga dokumentong inihanda niya, umaasang mahihiraman siya ni Ginoong Wang ng pera upang mailigtas ang kumpanya ng kanyang ama. Ngunit sa kanyang pagkabigla, sinabi ni Ginoong Wang na hindi na kailangan ng sangla dahil may naibigay ng kolateral. Isinangla ni Yang Kwang ang kanyang sariling buhay upang mahiraman ka ng pera. Kaya't wala na siyang ibang pagpipilian kundi tanggihan si Jae Myung. Nagalit si Jae Myung at agad na tumayo at umalis. Galit din si Jae-in kaya't agad niyang hinanap si Yang Kwang. Sinipa niya ito sa binti gamit ang isang matulis na sapatos. Sinisi niya ito, bakit mo kinamumuhian ang sarili mong buhay? Paano mong nagawang gamitin ang buhay mo bilang kolateral? Ganon mo ba kamumuhian ang buhay mo? Nang marinig iyon, sinabi ni Yang Kwang kay Jae-in na hindi niya minamaliit ang kanyang buhay, kundi inialay niya ang buong buhay niya para sa kanya. Bilang isang dukha, wala siyang maibibigay na kahit ano sa kanya. Ang tanging kaya niyang ibigay ay ang kanyang buhay. Kailangang talunin ni Jae-in si Jae Myung. Handa siyang maging sandata ni Jae-in. Ginawa niya iyon upang muling masilayan ang masiglang ngiti ni Jae-in noon. Umaasa siyang mamuhay ito ng masaya. Iyon lang ang tanging pag-asa niya. Habang pinakikinggan ni Jae-in ang mga sinabi ni Yang Kwang, tila siya ay isang taong nagising mula sa isang panaginip. Naalala niya ang kwintas na ibinigay ng Diyos ng bundok. Ang una niyang kahilingan ay muling mabuo ang kanilang pamilya. Ang ikalawa ay maging isang mahusay na nurse. Ang ikatlo ay makahanap ng lalaking tunay na mabuti para sa kanya. Ngayon, natupad na ang una niyang kahilingan. Natagpuan na niya ang kanyang ina. At nauunawaan na rin niya na si Yang Kwang ang lalaking mahal niya. Kaya't muling nagpunta si Jae-in kay Ginoong Wang. Sinabi niya na hindi niya kayang gamitin ang buhay ni Yang Kwang bilang kolateral upang makahiram ng pera. Labis na naguluhan si Ginoong Wang. Kung hindi makakakuha si Jae-in ng pera, mapupunta sa kamay ni Jae Myung ang kumpanya. Ngunit sumagot si Jae-in, kung gagamitin ko ang buhay ni Yang Kwang bilang kolateral, baka hindi ko na muling magawang ngumiti gaya ng dati. Hiningi ni Jae-in kay Ginoong Wang na ibalik ang buhay ni Yang Kwang dahil nakaisip na siya ng paraan upang labanan si Jae Myung. Bumalik si Jae-in sa kumpanya at inanunsyo na ipapamahagi niya ang 50% ng kanyang mga shares sa lahat ng empleyado ng kumpanya. Ang mga shares ay ibibigay lamang sa mga empleyado ng kumpanya. Sa paraang iyon, matutulungan niya ang kanyang ama na mailigtas ang kumpanya. Nang marinig ni Jae Myung ang balita, galit na galit siya. Ibinuhos ni Jae Myung ang lahat ng kanyang galit sa kanyang mga tauhan at sinigawan si Inchol dahil wala itong silbi. Kung hindi mo naayos ang bagay na ito, papatayin kita. Hindi niya inakalang isusuko ni Inchol ang lahat ng ebidensyang nakalap niya tungkol sa mga krimen ni Jae Myung. Sabi ni Inchol, siguradong imbestigahan siya ng pulis kapag dumating ang tamang panahon. Kaya wala siyang nagawa kundi ang bumaba bilang presidente. Hindi makapaniwala si Yang Kwang na si Inchol na matagal nang tapat kay Jae Myung ay papanig ngayon sa kanila. Kung ganon, mahirap na para sa kanya ang makataka sa parusa. Ngunit sabi ni Inchol, naniniwala siya na hindi si Jae-in ang tipo ng taong mananakit ng iba. At higit sa lahat, ayaw na rin niyang maging isang puppet sa kamay ng taong iyon. Hindi nagtagal, inaresto si Jae Myung ng mga pulis. Ngunit habang iniimbestigahan, bigla na lamang siyang hinimatay. Sinabi ng doktor kay Inwoo na matagal nang may malalang cancer si Jae Myung. Isang milagro na lang na nabuhay pa siya ng ganoon katagal. Pakiramdam ng lahat, sa wakas ay natamo na ng masamang tao ang kanyang ganti. Matapos mabawi ni Jae-in ang kumpanya, nagpunta siya sa bahay ni Jae Myung. Akala ni Jae Myung ay pupunta si Jae-in para pagtawanan siya. Pero sinabi ni Jae-in na kung nanganganib na ang kanyang buhay, dapat siyang makipagtulungan sa mga doktor para magpagamot. Kailangan niyang bumangon agad kung gusto pa niyang mabawi ang kumpanya. Hindi sapat ang puro galit lang at ang pagtangging magpagamot. Kinuha niya ang blood pressure monitor mula sa nurse na nasa tabi at sinukat ang presyon ni Jae Myung. Nang tanungin ito kung anong balak niya, pinili ni Jae-in na patawarin siya. Gusto niyang magpagamot ito. Ngunit hindi nagtagal na maalam na si Jae Myung. Bago siya pumanaw, sinabi niya sa kanyang anak na wala siyang pinagsisisihan sa buong buhay niya. Ang tanging bagay lang na pinagsisisihan niya ay kung sana ang taong iniligtas noon mula sa dagat ay ang ama ni Jae-in, baka hindi ganoon ang naging wakas ng kanyang buhay. Hindi rin nagtagal, nagising na mula sa koma ang ina ni Jae-in. Mahigpit na nagyakapan ang mag-ina at sabay na umiyak. Simula noon, wala nang makapaghihiwalay sa kanila. Makalipas ang 9 na buwan, bumalik si Jae-in sa kanyang dating trabaho at naging isang elite na nurse. Hindi binitawan ni Yang Kwang ang pangako niya noon. Nangako siyang magiging isang tanyag na hari ng baseball. Pumunta si Yang Kwang sa ospital upang hanapin si Jae-in. Muli niyang ipinaalala ang dating pangako ni Jae-in. Kung maging hari ako ng baseball, pwede mo ba akong pakasalan? Sa sandaling iyon, napagtanto ni Jae-in na natupad na ang kanyang ikatlong kahilingan. Natagpuan na niya ang pag-ibig ng kanyang buhay. At sa huli, naging masaya si Jae-in at Yang Kwang na magkasama. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.